Paano madidiscern kung saan ka nililid ni Lord while working abroad? Having financial goals but want to honor God. Hello! Kamusta po ang bawat isa? Dito po kami ang mga payong kapatid. At andito po siyempre si Tosca at si Attorney Hannah. At ang inyong lingkod, si Brother Bong. Ayan. At kasama po natin ngayon, dahil ito po ay isang special episode, at kasama po natin ang mga taga Osaka. Ayan. Yes. Yay! Sila po ay mga live audience na magtatanong sa atin. Ganun pa man, binigay na in advance yung tanong kay Tosca. At hindi lang po yun. Ito po ay 3-part series. Kaya ho, pasensya no kayo. Puputol-putulin lang ho namin. At saka makikita nyo, hindi kami magpapalit ng mga kasuotan kasi ito po ay isang bahaging recording po para sa inyo, sa mga sumusubaybay dito sa Payong Kapatid. Ayan, simulan na natin. Opo, praise God po. Konnichiwa! Oh, pahapon-hapon ka na. Medyo marami akong nakaing sushi eh. Pero naku Kuya Bong, Ate Hannah, nakaka-bless po kasi biruin nyo, alam niyo po ang bucket list ko sa aking buhay, makakain ng sushi sa Japan. Pero na-realize ko mas bless ako kasi nakasama namin kayo sa Osaka, Japan. Palakpakan naman po. Ayan, praise God. Pero, Tosca, nalulungkot ako eh. Bakit po? Wala si Kuya Erwin. Nalulungkot din ho siya, hindi niyo ho sinama. Hindi, kahit Joke lang ho. ilang beses ko lang niyaya eh. Kuripot ate yun eh. Hindi ho, hindi ho. Pero pinagpe-pray ho tayo ni Kuya Erwin. Salamat sa Diyos. Ayan. Ayan po. Attorney, buti kasama ka namin. Oo. Nakapalit Hindi si ka Erwin. palit. Hindi, Oo. pansamantala lang. Ikaw magbabayad. Simulan na po natin. Sige. So mga kapatid, ito na po, isang karangalan pong makasama namin kayo sa araw na ito. At sa una nating episode, salamat nga po pala sa inyong questions. At ito po ay papangalanan nating Buhay Japan. Ayan. Opo. Ang gaganda po ng mga questions niyo at kayang-kaya ho ni Kuya Bong sagutin ang lahat ng ito. Grabe. Only by the grace of God. So, eto na po. So, simulan na po natin, no? So, di ba po, Kuya Bong, laging sabi sa Bible na we are growing in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. So, ito pong unang katanungan. Paano madidiscern kung saan ka nililid ni Lord while working abroad? Having financial goals but want to honor God. At yung second question is, how to build a Christ-centered marriage while long-distance relationship? What habits to maintain? Alam niyo po, Kuya Bong, ang ganda po nandito sa Japan eh. May isip mo, sana Pilipinas ganun din. Naiintindihan ko rin kung ba't ang ating mga kababayan ay nandito sa Japan. Pero how can we encourage po ang ating mga kababayan na nandito na nakikipagsapalaran para lang mabuhay ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas? Ayan po, yan po yung muna yung mga questions natin, Kuya Bong. Medyo mahirap tong mga tanong na to. Kasi siyempre ho, sa atin, marami sa atin pumarito para itaguyod ng mga pamilya natin na nasa Pilipinas. Dahil isip natin, kung makakakuha tayo ng magandang trabaho at magandang kita, matutulungan natin sila financially. Pero ang very challenging dito, kung paano ko malalaman, dito ba talaga ako dinala ng Diyos? Diba? Una sa lahat, if you are walking with the Lord, obviously, inaalam mo kung saan ka dadalhin. Hindi dahil sa nandito ka na, saka mo tatanungin. Medyo mahirap yun eh. Kasi yung iba nandito na, saka magtatanong. And obviously, nandito ka na ngayon. So, isipin mo, ano ngayon ang papagawa sa iyo ng Diyos ngayon? So basically, sabi ng Lord, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you will be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and have good success. Kung iisipin nyo, yung word na doon, success, ay nakadikit yun sa discernment. So as you meditate the Word of God, tuturuan ka niya how to discern yung mga bagay-bagay para yung decision mo will always be in accordance to God's principles. Hindi mo naman pwedeng, ito, sinabi ng Lord, dito ka, kasi nabasa mo doon sa Bible. Mahirapan ka kasi
bihira, wala pa ako nakitang Japanese na lugar doon sa Bible di ba? Kaya hindi mo pwedeng kunin literally. So you have to follow it by principle. So halimbawa, yung kanya sa pamilya, sabi ng Bible, hanggat maaari ang pamilya magkakasama di ba? Kasi family yan, basic unit yan ng society. And malungkot kasi lalayo tayo because of financial needs. Ngayon, tatanong natin, Lord, kung kayo po ang nasa kalalagayan ko, paano niyo po ito gagawin? And una-una, sorry to say this, ang Christianity ganito, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wag nating iisipin na ang ating provision ay manggagaling sa sarili nating sikap. Ang provision natin ay nanggagaling sa Diyos. So kung tayo susunod sa kagustuhan ng Diyos, ang Diyos magpo-provide para sa atin. So yun ang una. Kaya kung ang isip natin ng Japan ang magpo-provide sa atin, kabahan tayo at the expense of masira yung pamilya natin. Ngayon, nandito na po kami. Paano po bang aming gagawin? So yun ang maaring pumasok sa ating kaisipan. Sa ganung kalalagayan, lumakad ka, una, may katapatan sa iyong asawa, bagamat siya ay malayo sa iyo. Huwag mong dadayain ang asawa mo kahit malayo sila sa iyo. Okay? Kasi siyempre ayaw ng Diyos ng masama, kawalan ng katapatan. Ayaw ng Lord yon. So, kung susundin yung Lord, maging tapat ka sa asawa mo. Paano mo gagawin? Di ba? Medyo matagal. So, sa relationship, importante yung communication. And praise God, meron tayong mga gadgets, no? Ang dali na natin makipag-communicate. Wag natin titipirin sa tawag, wag natin titipirin sa papuri, at naman, maaari lang, wag nyo aawayin pag long distance. Di ba? Minsan, inaaway pa Malayo na nga, puro bilin pa, tatawag. Nasikaso mo ba yung aso natin? Nasikaso mo ba yung yung anak natin? Nasikaso mo ba yung sasakyan? Wag ganon. Kamustahin nyo naman ang isa't isa, di ba? Kamusta ka na, sweetheart? Ano ba ginagawa mo dyan? Eto, may kaluguyo. Grabe. Wag naman sana. Grabe naman. Hindi. Ang ibig sabihin, kamustahin naman natin sila. Anong lagay nila? Di ba? Yung mga nasa Pilipinas naman, yung mga nanonood din. Dapat isipin nyo rin, hindi naman sila nandun sa abroad para lang magpakasasa. Minsan, ang isip ng mga nasa Pilipinas, yung mga nagtatrabaho sa abroad, ang saya ng buhay nila na parang damin lang pera. Ang totoo nun, tinitiis nila lahat yun. Minsan titiisin lang hindi kakain ng maayos, parang may maiuwi at mapadala sa atin. Ayun, mga kamag-anak, yung tatawag pa, ate, kuya, may sakit ako. Yung pala, bibili lang ng bagong cellphone. Di ba? Huwag naman. Kailangan ang isip natin, malayo man o malapit, iisa lang ating puntirya. Lord, we want to honor you. We want to glorify you. So, Lord, malayo man kami, isa lang iniisip namin, ano yung gusto ninyo? Makakalwalhati sa pangalan nyo. Yun. Salamat po, Kuya Bong. That is very, very encouraging po. Ikaw, attorney, baka meron kang gusto sabihin kasi siyempre. Baka meron kayong gustong words of encouragement sa ating mga kababayan din. Siguro po yung minsan inisip natin nandito na tayo, pero sabi nga natin dun sa Bible in Philippians 1:6, sabi niya, who began the good work in you will finish it until the day of Christ Jesus. So, manampalataya lang po tayo ng Lord kung binuksan niya yung daan na para mapunta dito, di pa tayo na-deport, di ba? So, kung saan tayo man, di ba? Ibig sabihin... Legal kasi legal Legal talaga sa attorney. Kailangan may pasok Oo, di ba? Kailangan legal. Pero kung gagawa ang paraan ng Lord, kung hindi nakalooban ng Panginoon para sa atin manatili dito, pero hanggang nandito tayo, umasa tayo sa Panginoon na maging kampante tayo na, Lord, yung pangako at magandang buhay na nilaan mo sa akin, tutuparin mo kahit saan ako magpunta. Kasi presensya mo na sa akin. Ayun. Salamat, Attorney Hannah. Importante Ate yun. Hannah. Hindi, importante yun sa tama yun. Kasi dapat, huwag mong isipin dito ka na forever. Iniisip mo, you have to go back to your family, di ba? Nagpaplano ka, iniisip mo, ito naipon ko, ano gagawin ko para magkaroon kami ng pangkabuhayan na hindi na kami kailangan bumalik pa sa nang magkahiwa-hiwalay pa. Tama yung sinasabi niya Ito na nga ho. So, andito na ho tayo. Talagang, sige, mamadaliin ko na, mag-iipon na talaga ako. So, ito naman po yung ibang katanungan. Ano po yung steps na ginagawa ninyo kapag
S mode, siguro stress mode ito, ano? How to grow humility and patience in times of pressure, and how to maintain consistency on prayer and devotion. Kung sobrang busy ng buhay sa Japan, syempre nag-iipon na ako. Gusto ko nang bumalik ng Pilipinas, pero sa kakakayod ko, kakatrabaho ko, hayat, hindi na ako naka-quiet time, ganun. Hindi ko na naisip si Lord kasi late na ako sa trabaho. Ay, paano yung Kuya Bong? Parang, paano yung sa ating mga... Maniwala ka, Kababayan. hindi lang sa mga nasa Japan yan. Talaga ho? Kahit nasa bus. Kahit mga nasa Pilipinas, nai-stress sila. Tanong mo kay attorney. Sa bus? Talaga ho? Paano mo ginagawa pa na-stress ka? Ikaw, lagi ka stress eh. Actually, ito yung struggle. Parang hindi lang siya sa Japan. Pero once, maybe because of, kumbaga, yung mindset and perspective natin na sometimes gusto natin maghabol in life. Pero the thing is, sabi nga sa ating mentor na the Lord blesses even those who sleeps, diba? Sabi ng Lord. And ang maganda rito is yung pananampalataya mo sa Panginoon. Now, how do you handle things? Siguro, I've learned that yung kalapitan ng kalooban mo sa Panginoon, hindi lang dun sa mag-spend ka ng 1 hour, pero yung in every window time na meron ka sa Panginoon. Kasi parang, for me, back then, I went into the burnout, so some sort of depression, pero the Lord has been gracious to me na He reminded me na ang sagot ng kaligayahan ng puso ay yung kalapitan sa puso niya. So, we have to, kumbaga parang kung tayo nag-iipon tayo sa lupa, bakit hindi tayo mag-ipon ng Lord, ang sarap sa presensya mo. Parang ganun. Sometimes ganun yung naging mindset ko na, Lord, for a year, masyado ako nag-ipon sa lupa, pero I forgot na mag-ipon ng promises mo mula dun sa binabasa kong Bible. That is why nauubos ako. And then therefore, di ko na ma-appreciate yung naiipon ko. So parang ganun. Life is too short not to spend it sa tamang tao. At ano yung tamang tao, tamang presensya, kundi sa presensya ng Diyos. Wow, ganda nun ah. Hindi, totoo. Alam mo, yung sinasabi lang, busy ako, wala akong time mag-pray. Sa totoo lang, kung kaya mo mag-worry, kaya mo mag-pray. Sabi, have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will keep your heart and mind in Christ Jesus. Yun ang importante, yung may kapayapaan ka. Lahat naman tayo busy, kahit sa ministry busy. Pero one thing na importante huwag kakalimutan, saan ka kukuha ng lakas? Saan ka kukuha ng inspirasyon? And ang ganda, sabi ng Lord, di ba, akala natin, ano lang, do not get drunk with wine, that leads to dissipation, no ha? But be filled with the Spirit. Bakit yun ang sinabi niya? Kasi kapag ikaw ay fully exhausted to the point that you are drained spiritually, dissipation din yan. Exhaustion yan eh. Ibig sabihin, hindi ka lumalakad according to the Spirit of God. Di ba? Kaya, importante yung moment by moment, tinutulungan ka ng Diyos. And dito ka masasurprise. Kahit anong dami ng trabaho, parang kumukonti, parang ang dali mong ayusin. Ang dali, paano ko nagawa ito? Ang bilis ko nagawa. Hindi mo ma-expect na, hindi ko ma-expect na nagawa ko to. Kasi nga, alam mo, it's the Lord who's giving you the energy, the wisdom that you need. Kaya nga, if you lack wisdom, ask God and He will give it to you generously without finding fault. Diba? Sabi sa James 1:5, and when you ask, do not doubt, because if you doubt, you will not expect anything from the Lord. So, importante yun. Huwag natin isipin na si Lord istorbo. Isipin mo, si Lord lang ang kakampi ko. Ayan. Amen. Hindi siya istorbo. Okay tayo dyan? O, sabi mo sa tabi mo, hindi istorbo si Lord. Siya nga dapat ang kakampi ko eh. Siya ang una. Number 1. Siya ang una. Alright? Amen. Sige. Thank you, Kuya Bong. Nakaka-encourage naman yun, Kuya Bong, Ate Hana. Pero syempre, para lubos-lubosin na natin ng encouragement. Usapang discipleship. Kasi kasama sa walk natin yun, di ba ho? Ay, naku. At gaano ho ka-importante ang discipleship sa ating mga kababayan dito sa Japan. So, umpisahan naman natin ang question. Okay lang ho ba? Sige po. Opo. So, ito po yung unang question. Wala pa tayong choice. Ay, ang ganda ng questions nila, grabe. Opo. Only in Osaka, Japan. Ayan. Konnichiwa. Anyway, so ito po. So, it's from, I think this is from a wife po. No? Ito yung question na. Sa Hawaii? From wife. From From a wife. Opo. Sorry. Aloha na yan. Hindi na yung konnichiwa. Aloha. Kinabahan ako ganun eh. na. Kasi parang nagpunta sa Hawaii. Ayan na, oo. Sige. So, anyway, so ito po ang question po. So, how to start discipling Japanese husband? So, malamang Pilipina ho. Siguro ang wife, and then yung husband is Japanese. Pero ang tanong ko po, siguro dagdagan ko na lang po, no? So, how to start discipling Japanese husband? So, kami po bang wives,
can we disciple our husband? Or who should be discipling our husband? And if our husband needs discipling, paano kami, as a wife, paano ako mag-uumpisa? Ayan. Wow. Sino man dapat ko lapitan? Ayan, kuya. Ang hirap naman maka-identify. O kasi husband kayo, Oo, si oo. Ate Hana naman, babae siya. So, Dalaga pa. Single pa. O single. pero makinig ka mabuti dahil eto, Kuya Bong, marami nakaabang. Ayan. Hindi, kanto, magsasalta ako from the perspective of a husband. Di ba? Yes. Paano kaya ako, kunyari kung mawiwin ako ng asawa ko, paano niya gagawin yon, di ba? Kung Yes. itatry niya. Alam nyo, hindi ko man, wala akong ganung direct experience na isang Hapon, no? Kasi Pilipino, laki ng mata ko, ng itim ko, kaya lahat extreme na kakabaligtaran, di ba? Yung gwapo sila, tapos ako mas gwapo. Kaya malabo talaga. di ba? Wow. Wow! Lakas. Oho. Mukhang ginanawa ko bigla. Para akong lalagdatin. Hindi naman ho, huwag naman. Hindi. Naalala ko lang, meron ako na ministeryohan na tao. Actually, tumira kami sa kanila eh. Yung Hapon yung lalaki, tapos yung babae, siyempre Pilipina. Alam nyo, nung naging Christian yung Pilipina, nakakatuwa. Nagtaka yung Hapon, bakit ang bait nito? Eh yung Hapon pa naman, yung tipong napaka-religyoso, yung tipong hindi mo basta-basta mababali yung kanyang pananampalataya. At saka ito yung mga palaban na uri ng kumbaga sa sektor ng kanyang pananampalataya, palaban sila, yung lalaki. Kaya lang nagtataka siya, bakit itong babae, nagbago talaga? Anong sikreto nito? Mula nung uma-attitude sa ganitong grupo, bumait, tapos talagang laging mapagmalasakit. Hanggang sa lumapit pa sa asawa, umiiyak pa. Nung lumapit, alam mo yung sincerity ng heart? Sabi niya, alam mo, hindi ko ma-imagine na mapupunta kami langit, hindi ka namin makakasama. Yung ganon. Tapos sabi ng lalaki, ano to? Bakit ganito ka seryoso to? Umiiyak pa. Sabi niya, ano ba sinasabi niya tungkol sa langit? Doon nakinig siya sa asawa habang nagpapaliwanag. At yung lalaki, eventually, tumanggap sa Panginoong Hesus. Sabi niya, seryoso to. Hindi to iiyak ng ganito. Na gusto niya lang akong sumama sa kanya. Sumama ngayon. Nagkataon, may Hapon din na umattend sa church nila na medyo mas advanced na, kumbaga mas matured na in his relationship with Jesus. Sa kanya tinulungan. At lumago. Ngayon, ang faithful na servant ng Lord. Nung tumira pa kami, ito pang kwento niya. Alam mo, ako na nga, yung Hapon nagkikwento na to ha, pero hindi ko masabi sa Hapon ha, kasi hindi ako marunong. Sabi niya, alam mo, tuwing ako nakikipag-coordinate sa mga Japanese, para sa mga fellowship ng mga Pilipino namin, lagi ako napapagalitan. Sabi niya, bakit? Kasi mga Pilipino, mababait talaga sila. Sabi, huwag magdala ng pagkain, nagdadala. Tapos, magkakalat pa. Tapos ako pa yung maglilinis para lang hindi magalit yung mga kapwa ko Hapon. Biro mo sinasabi niya yon, hindi out of parang concern. Hindi siya yung feeling na frustrated. Sabi niya, concern ako kasi paano kaya sa iba? Paano kaya ang tingin nila sa inyo? Kaya nung tinanong siya, are you one of them? Biglang, tumingin sa malayo, parang hindi niya kasama yung mga Pilipino. Kasi ayaw daw siya. Pero ito ba, may pa nangyari ha? Camp. Hindi to sa inyo ha? Sa kanila to. Camp. Nakalagay doon, wag gagamitin yung part ng kasilyas na yon, yung toire. Sabi, wag gagamitin. Ginamit, hindi pala nagfa-flash. Tumapon. Kumalat sa kahig yung mga karumihan. Pinagalitan ni Chapon. Siya nagdidinas. Siya mag-isa. Walang reklamo. Doon ko naintindihan na nagtotoong naging Christian yung mama. At hanggang ngayon, kasama pa rin. Hindi na i-Istanbul. Bakit? Nakilala niya talaga si Jesus at alam niya sa puso niya, si Jesus lang kanyang mamahalin. Di ba? Kaya, ano pa totoo? Siyempre, una, makita yung reality ng Christianity. Una-una, mga babae, very submissive sa husband. Bakit sila nagsasubmit? Kasi nagpe-pray sila. Naniniwala sila, kung hindi man mali-mali man yung desisyon ng asawa, itutuwid ng kanyang Diyos na pinagtitiwalaan. O, di ba? Kasi kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, di ka magsasubmit eh. At pinapakita, mas importante yung asawa kaysa sa bahay, kaysa sa anumang bagay sa bahay. Alam niyo bakit? Minsan, ingat kayo mga kababaihan ha, minsan mas mahalaga pa sa inyo yung kalinisan kaysa sa asawa niyo. Oo nga, ba't ganun? Konting patak lang, pamatak na naman.
Patak lang yun. Oh. Bakit pa yan? May tulo. Yan. Siyempre, may gravity. Tama naman. Kung walang gravity, walang tulo. Tama. What I'm trying to say is this. Wag niyong hayaan na mas priority natin yung preference natin sa asawa natin. Kasi magtulungan natin yung bagay-bagay. Pero wag niyong sisigawan, wag niyong papahiyain. Kahit kayong dalawa lang. Kasi yung sisigawan mo yung lalaki, napapahiya yun sa puso eh. Sa totoo lang, kapag legalistic ang tao, ganun ang gusto niya. On the dot lahat. Tayong lahat Christian, hindi tayo, by grace tayo. Hindi naman natin gustong suwayin ng Diyos. Pero nasusuway natin dahil nakakalimutan natin. Parang asawa yan eh. Ayaw naman niyang magkalat. Ayaw naman niyang kalimutang di isara yung cabinet. Pero nakakalimutan eh. Tao yan eh. Ngayon, pag nakalimutan, sinigawan mo, di paano yan? Parang nagugulat din yan. Ayaw naman niyang gawin yan eh. Kaya lang pag nakalimutan mo na naman isara. Di ba? Sige, isasara ko na lang. Pero sa susunod, sarado mo naman. Para hindi rin ako mahirapan. So, mahihiya din naman yung lalaki. Mahihiya din. Pero kung laging bubungangaan, bukas na naman! Ano ba to? Hindi mo na kayo matututo mo! Ako na lang lagi nagsasara! Ako na lang lagi naglilinis! Diba? So, ano nangyayari? Yung lalaki parang hindi magsasalta yan. Kaya nasasaktan yan. At doon ko naiintindihan yung sabi ng Bible, do not be embittered to your wife. Isa sa mga kahinaan ng lalaki, hindi magsasalta pero nagkakaroon ng sama ng loob. Kaya, sinasabi ko tayo sa bilang kayo sa mga babae, ingatan nyo yon. At kami naman mga lalaki, huwag kaming sasama ng loob. Kasi kami makakalimutin. Alam nyo kung bakit? Ang dami naming iniisip. Hindi lang bahay ang iniisip namin. Pati kapitbahay. Hindi nagmi-minister. Grabe ko. Wag, hindi naman mo yan sumasa kabilang bahay. Hindi, basta bahay yun. Likod mo. Hindi ho ganun. Talaga to, nakakatakot yung reaction. Hindi ho ganun yun. Hindi, pero, kidding aside, ang dami lang iniisip. Hindi nyo alam yung mga responsibilidad nila sa labas. Hindi natin alam yun eh. So, we need to be very careful. Yun lang ang masasabi ko na malaking factor yun sa makita nila yung reality ni Jesus sa atin. Yung loving is very unconditional. Thank you, Kuya Bong. Actually, nakaka-relate po kami mga wives. At syempre, sa mga single, katulad din ni Ate Hana, syempre, magandang, ngayon pa lang pag nilay-nilayan na natin yun, di ba? Importante pa rin. Thank you, Kuya Bong. Thank you. So, okay po ba? Dito na tayo sa mga susunod na questions. Okay pa po ba tayong lahat? Yes, praise God. So, ito po, painit ang question. Kaya ito na po ang susunod na katanungan. Pwede po ba akong mag-continue to seek the kingdom of God kahit na separated ako with my husband? And then the second question, medyo i-connect ko na ako. Kasi pwede kasing, kung may separation, pwedeng merong nangalunya o pwedeng hindi nagkaintindihan. Ito po yung isang question. As a Christian, kailan po ba dapat maging gracious and kailan po ba dapat i-correct ang sin? Yan. Medyo connected naman. Kaya Kuya Bong, kayang-kaya na ho yan. Yeah, nasa ka na ba? Kuya, I miss you. Kasi mga tanong po pag kay Erwin ka. Grabe. Hindi ko maipasa kay Atty. Baka demanda ako. Hindi ho. Hindi ko maipasa kasi ang hirap no, yung mga tanong nila. For example, kunyari, hindi ba meron kang sense of guilt na hiwalay na ako sa asawa ko eh. Paano pa ako magpapatuloy na lumapit sa Panginoon Diyos? Alam nyo, ito ang magandang balita. Naalala ko sila Paul tsaka sino. Ito yung magandang balita, no? Kaya nga, ang Christianity is a rescue religion. Ito yung, nirescue tayo ng Diyos from the present evil age. Yan sinasabi ng Galatians chapter 1 verse 4, di ba? That Jesus Christ came to rescue us from the present evil age. So, nagkamali na tayo. Sino ang pwedeng mag-ayos niyan? Si Lord lang. And praise God, hindi niya tayo tinawag dahil ayos tayo. Tinawag na tayo dahil sirang-sira na yung mga buhay natin. At yung iba, hindi pa nila alam na sira yung buhay nila. Pero isang tiyak ako, we are all in need of God. No? Kailangan natin ng Diyos. Nahiwalay ako marahil dahil sa marami akong pagkakamali in the past. Paano ko aayusin kung iniwan na ako ng asawa ko o pareho na kami nag-iwanan sa isa't isa. Meron na kami kanya-kanyang partner. Kaya nga, ang magandang balita, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation.
Hindi na tayo nabubuhay sa nakaraan natin. Behold, the new has come. Let's start with the new beginning. Okay? Kung mababalikan mo, praise God. Kung hindi mo na mababalikan, hindi naman pipilitin ng Diyos. Kasi alam din naman niya kung scrambled egg na yan, hindi mo na mapaghihiwalay ang puti sa pula. Di ba? So, di magsimula ka na ng bago. Na talagang dito, alam ko, ito na yung panimulain ko dahil dito ako nakakilala sa Panginoon Diyos. Alright? Alright. Tapos, Alright. okay. Tapos meron pang isang tinukoy niya eh. Ano pa yung sabi niya? Ho? Yung second tanong to, question. oo, Oo yung po. saan ka napupunta? Nasa ano na ako sa shopping area na po. Joke lang ho, joke lang ho. Ay, sama mo ko. Kayo magbabayad para sa amin na. Sige, sige. Okay. Yung question po kasi yung... Di ba yung nahiwalay, tapos... Ito po yun yung... As a Christian, kailan po ba dapat maging gracious and kailan po ba dapat i-correct ang sin? Ayun. Alam nyo, yung pagiging gracious, lagi nandyan dapat yan. Pero yung correction must be in a gracious manner. Okay? Kasi kung totoong nagmamahal tayo, nagko-correct tayo. Hindi pa pwedeng natin kinokorek. Meron man na magmamahal, nakita mo maling-mali na ginagawa, hindi pa tinutuwid. Di ba? Itinutuwid yan, pero sa paraan na makikita yung manner ng Panginoon Jesucristo. Paano ba tayo kinokorek ni Jesus? Di ba? Importante yun eh. Sa una, sabi nga nila, yung parang pastol eh. Di ba? Pastol. Hahanapin pa pag nawala. Di ba? Kukunin. Bubuhatin pa. Pag umalis na naman, matigas ang ulo. Minsan, pipilayan na. Wag mo naman pilayan yung kapatid. Pero minsan, papaalalahanan. At sa totoo lang minsan, kailangan ding katayin na kasi makakainom. So, paano sa atin yon? Una, sabihan mo na pag nakinig, praise God. Pag hindi, ano sabi ng Bible? Matthew 18. Magdala ka ng 2 o 3 saksi. O pagkatapos, pag napanalunan, praise God. Kung hindi naman, dali mo na sa church para ma-deal nila ang properly. Yung una, tingnan yung words privately. Bakit? Hindi natin hangad mamahiya. Hindi natin hangad manira. Kaya, talk to the person na talagang nakita mo. Hindi doon sa mga taong hindi nakakaalam. Uy, alam mo ba, nabalitaan ako. Ano? Huwag ganun. Kailangan diretsuhin mo. Di ba? Tapos, pag nakinig, hallelujah. Kasi yun ang ating objective, to restore. Pagka, siyempre, dali naman na, at least 2 para magpagtibay kung totoo hindi yung kanyang case. Alright? Di ba, attorney, ginagama niya din yan sa paglilites, di ba, yung due process na tinatawag? Yes. Ayan. Paano nga po yun? Pakipaliwanag niyo nga po sandali. Para lang. Kumbaga parang, nabasa ko nga po sa isang article na kapag discipled nation, ginagalang niya din yung fair and justice ng bawat isa. So, ibig sabihin, dito sa pagdidisipulo natin, na we are in family. Kumbaga, nire-respeto din natin yung karapatan ng bawat isa. Tinitignan din natin na binibigyan natin siya ng karapatang magsalita. Papakinggan din natin siya. So, babalansahin natin. Kumbaga, in criminal law nga, presumed innocence until proven guilty. So, we hope in the same na tayo din as Christians na magkaroon tayo ng benefit of the doubt dun sa bawat kwento na maririnig natin. So, sometimes yun yung nagiging struggle in most of us. But nevertheless, maging faithful tayo sa Lord that He is our supreme judge. That He sees our case and He sees everybody's case. Yun po. Yan. Thank you, Ate Hana. Oh, yes, Alam bakit? Kuya Bong. Kasi tayo, we have the tendency to presume guilty until innocent eh. Hindi totoo. Minsan sabi, nagsisinungaling yan. Hindi totoo yung sinasabi niyan. Parang ganun. Hindi, i-presume mo munang hindi niya nagawa, hindi totoo yung yung accusation. Ano lang, pakinggan natin ng mabuti. Di ba? Hindi sa totoo, mga Christians, ang gagaling talaga tayo, mga prophets lahat tayo. May tendency tayong maghusga na agad, hindi pa natin naririnig. Di ba? Kailangan pakinggan natin mabuti. At pag nakinig, hindi, magsisinungaling to, sigurado. Huwag ganun. Kasi yung tama si attorney, presume innocence eh. Di ba? Ito, hindi talaga ako magsisinungaling. Words of encouragement na talaga. Tapos na agad tayo sa first part. Last 5 minutes. Okay, ito na ho. So, for our words of encouragement, Kuya Bong, in a fast-changing world with so many influences, how can we make sure that our children will grow up knowing, loving, and following the Lord? And how to encourage people to read the Bible and have ears to hear Abba? Ayan. Actually, questions po yan. So, words of encouragement na rin po. Hapon naman yan. Kaya niyo ho yan. Siyempre, di alamin na natin mula sa nakakabata.
bilang isang anak po, parang ang pinaka naging matagumpay na maaari naging susi sa aking pananampalataya ay yung halimbawa ng isang magulang. So, halimbawa kung paano siyang manampalataya kasi syempre yung magulang po yung nagsha-shape ng pananampalataya ng isang bata eh. So, yung mga pananampalataya, mga promises niya, yung tapang, yung confidence ng isang magulang sa pagharap niya sa Diyos ay dapat na ipapasa niya rin. So, kumbaga parang, I really admire parang isang laging nare-remind sa akin na pare-pareho tayo anak ng Lord. Kumbaga, that made me confident in a lot of people na parang kahit bata ako, kahit may mas nakakataas sa akin, hindi, anak ako ng Lord. Kung hindi siya anak ng Lord, mas more akong confident sa Lord na, Lord, tatapak ako dito kasi inuutos mo to. So sometimes, ganun yung pananampalataya na nauhubog dun sa anak eh. Na in just simple term, yun na yung nare-remark sa anak, hindi, anak ako ni Lord. So, even without pa Bible study pang on in-depth zone, pero yung simpleng terms and example lang ng pananampalatayang yun. But that made a lot of changes sa pananampalataya ng isang bata. Wow. Praise God. Napaka-importante talaga. Anyway, yaman din lamang dito tayo sa unang bahagi na kung saan ay ating pansamantalang puputulin ang ating pong recording. Pero ito po ang isang bagay na gusto kong iwan po sa ating lahat. Sabi ni Jesus Christ, "He who hears my words and applies them is like a man who builds his house upon the rock." Di ba? Kahit dumating man yung bagyo, kahit dumating man yung ulan, yung hangin, mananatiling matatag yung tahanan. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ni Jesus doon? Na pag-isipan niyo po ng mabuti ha, He was talking to the Jews. And who are you to tell us that if we follow you, we have a very strong foundation in life? Kasi sa dami ng mga distractions sa mundo na to. Kasi ikaw, tao, meron kang pinaniniwalaan yung Diyos na pinakilala sa amin ni Moises. What Jesus is saying is this, will you recognize me as your Lord? And if you say that I am your Lord, sabi niya, then why do you call me Lord and you do not do what I say? Kaya ang context na bilang dinuktong niya, he who hears my words and applies them is like a man who builds his house upon the rock. Kaya parang sasabi niya, am I really your Lord? Kung ako yung Panginoon mo, ako yung foundation mo. Kung ako yung foundation mo, ako pakinggan mo. And I'm telling you, you will not regret it. Bakit? Because Jesus Christ alone can support what He says. Pag sinabi niya, susuportahan niya at gagawin niya. Kaya mga kapatid, hanggat hindi si Lord ang foundation natin, we will always be distracted by this world. At ang pagiging kasama ni Lord, hindi yung parang kang alipin ng isang batas, kundi isipin mo, alipin ka ng isang nagmamahal sa iyo. Kaya ang kaibahan ng pagiging alipin ng batas ay para kang pag nagkamali, you're afraid na patay na ako dito, paparusahan na ako. Pero kung alipin ka ng isang mapagmahal na tao o kaya ng Diyos na tulad ng tinutukoy natin, alam natin, kung sakali nagkamali tayo, He is always there to pick us up and bring us back to the right track. Kaya make sure that Jesus is indeed the very foundation of our lives nang hindi tayo ma-distract sa mga bagay-bagay ng mundong ito. God bless you po. Praise God. Ayan. Salamat po, Kuya. Yay! Naku. Kaya, Kuya, tagline na. Let's go! Kaya sa buhay na ito, sa dami nating problema, kahit nasa Japan kayo, ito lang tatandaan nyo, umulan man. Oh, bumagyo! Kung kailangan nyo ng payong, nandito ang payong kapatid. Praise God. Mga kapatid, alam niyo po, masaya po kami nakakasama namin kayo every Tuesday and every Saturday. Pero syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? So okay lang po bang sabihin ko po sa inyo ang ating mga social media pages? Syempre, unang-una sa lahat, meron po tayong Payong Kapatid official Facebook page. Meron din po tayo sa YouTube, Payong Kapatid PH, at syempre po, sa mahilig mag-Spotify audio, di ba? Meron po tayo sa Spotify podcast. At syempre, meron po tayong NGL. Ito po ay pwede kayo magtanong anonymously. So ito po ay meron tayong NGL link at meron po tayong NGL QR code. Ayan po, just scan the code lang po mga kapatid. At syempre po, may bagong-bago po tayo Instagram account. Yan po yung mga request ng ating mga kuya. So, paano po tayo mag-IG? Punta na po kayo sa Instagram account at mag-download na po kayo ng Instagram and follow us at payongkapatid.ph. Kung mahilig po kayo sa mga inspirational content, yung mga nakakagaan ng loob,
ito po ay para sa inyo. So mga kapatid, masayang-masaya kami at lagi tayo nagsasama-sama. At syempre, blessed na blessed tayo sa payo ng ating mga kuya at lalo pa tayo lumago sa ating relationship with Jesus Christ. So mga kapatid, see you soon!